Kailangan ko linawin kung may kinalaman si Ninong sa lahat ng ito at kung may kasalanan si Nanay na sa pangarabing buhay nila ngayon ni Tatay. Sobrang galit si Renz nang makita niya si Franco habang kausap si Sandra sa lobby ng kondo. Humingi ng tawad si Franco pero giniit ni Renz na kahit lumuhod siya ay hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng anak nila, habang umiiyak naman si Sandra na inaawat ang binata. Sakto namang dumating si Rose at nang pumasok ito ng building ay nakita niya ang tatlo pero hindi na siya nangialam pa. Pinamukha ni Renz kay Franco na nasaktan niya sila, na naiintindihan niyang pinaglalaban niya si Sandra dahil mahal niya, na alam niya ang bagay na yun dahil yun ang ginagawa niya, na marami siyang taong sinaktan na pinagsisihan na niya, na kung karma man niya ang mga nangyayari ay mas gugustuhin niyang siya na lang ang magdusa, na siya na lang sana ang sinaktan ni Franco, na sinumbat niyang ang ginagawa ni Sandra ay ang mahalin silang lahat. Bago umalis si Franco ay humingi na naman ito ng tawad. Laking gulat naman ni Renz at Sandra nang lumingon sila ay nasa pintuan si Rose. Habang alalang-alala naman si Vanjie nang hindi niya makontak ang anak niya, maging si Sandra, kaya tinanong siya ni Mario kung anong nangyayari. Pinagtapat ni Vanjie na tumawag sa kanya si Dante, na pinagbantaan siya na si Renz ang target niya para gumanti, na agad namang giniit ni Mario na walang kasalanan ang binata kay Dante. Nilapitan naman ni Rose sila Sandra at Renz, sabay inabot ang tsampuradong niluto niya para sa dalaga, sabay sinabing sana'y magustuhan ng anak niya. Hindi ito tinanggap ng dalaga at nang aalis na sana ay pinigilan siya ni Renz. Sabay hinila niya si Sandra papalapit kay Rose at sinabing patawarin na niya ang mami niya dahil siya mismo ang nagsabi na ayaw na niya ng gulo, na para rin sa kanya ang gagawin niya dahil ayaw niyang nakikitang nasasaktan ang dalaga. Sinabi ng dalaga na maaaring may kasalanan silang lahat, na baka marami silang maling desisyon, na yun ang nagdala sa kanila sa ganong sitwasyon. Parang totoo lahat ang mga sinasabi ni Renz, na sarili lang niya ang nakakaalam, na puro pagpapanggap ang ginagawa niya kay Sandra. Giniit ni Rose kay Sandra na wala siyang kasalanan, na nagtiwala lang siya na siya ang mali dahil natakot siyang kapag sinabi niya noon ang katotohanan ay baka mawala ulit si Sandra sa kanya, na narealize niya na ang katotohanan ang magbubuklod sa kanila, hindi ang paglilihim o anumang pagsisinungaling. Hindi pa rin kinuha ng dalaga ang niluto ni Rose, kaya kinuha ito ni Renz. Nang papalabas na si Rose ay hinabol siya ni Renz. Sabay sinabihan si Sandra na baka yun na ang pagkakataon niya na patawarin ang mami niya dahil ayaw niyang pagsisihan niya na hindi niya pinatawad ang mami niya, na agad namang sinabi ni Rose na naiintindihan niya kung hindi pa handa ang dalaga na patawarin siya, na saktong dumating si Dante at tumambay sa labasan. Hindi masabi-sabi ni Renz na ang totoong dahilan kung bakit gustong patawarin ni Sandra ang kanyang mami ay ang taning ng buhay ni Rose. Nang aalis naman na si Rose ay tumayo si Dante at agad niyang binaril si Renz, kaya sumigaw sila Rose at Sandra at natakot. Dahil sa pagkabaril ni Renz ay natumba ito, at bago naman nakaalis si Dante ay nilingon ni Rose kung saan nakita niya ang pulang balat sa kamay niya, na yun din ang nakita niya sa gunman na bumaril sa kanila sa airport. Napagtanto niya na iisa ang taong bumaril sa kanila at ang bumaril kay Renz. Rumisponde naman ang mga security guards pero nakatakas na si Dante. Dahil sa mga nangyari ay magkakaroon na ng sagot sa mga katanungan ni Rose at Matt tungkol sa nakaraan, na mulat sa pool, pamilya ni Renz ang dahilan ng lahat ng mga pinagdadaanan nila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.